saan to sila papunta. Para natin takutin. Subukan natin takutin ta guys. Kinabahan na sila. Nagsimula na silang kabahan. Yan, kita nyo naman yung mga mukha. Tignan mo yung nakapula. Takot na. Yan. Tingnan mo sila guys. Run. Lapok, lapok. Pero ini ganero. Nadlok. So, ayun na nga. Gagawa tayo ng video ngayon na kung paano maiwasan at ma-refund ang scam na parcel mo or damage at mali ang laman nito. Dito tayo ngayon sa daan patungo sa Barangay Hubang. Dito tayo magbablog kasi ang lawak yata ng daan dito. Ang daanan kasi na to is coming soon for Port of Siargao. May 3 port dito. 2 dito private port and isa yung public port. Or dito nila sa Barangay Hubang. At nasasakop naman ito sa bayan ng Dapa. Medyo mataas yata yung paahon. Ito yung private, andun naman sa gitna yung public. So ang gagawin natin mga kaninja, pag tayo may order, wag natin gawin yung kung saan yun pa ang iipit sa pera mo. At isa pa, wag natin itambak sa rider ang mali ng seller or ng kung ano pa. Kasi ang rider walang kasalanan. Walang kasalanan ng rider dito kasi tagapag-deliver lamang kami. So ang iba kasi binubuksan agad nila habang ang rider is andyan pa. So wala po tayo may pakitang proof dyan sa seller or kay Lazada or kang Shopee. So ang gagawin po natin, kukuha tayo ng cellphone habang naandyan pa yung rider. Videohan natin mula nung hindi pa nabuksan hanggang sa mabukas na ito. Kasi pag nag-refund ka, sasabihin mo lang sa seller na yun, mali ang laman, tapos wala kang proof, hindi maniniwala yung seller sa'yo. Kaya't kung mas mainam is kukuha ka ng video, litrato, kasi yung i-attach mo doon sa refund return na baga processment natin doon sa apps ng Lazada or Shopee, TikTok, Shein, na kung ano pa yan. So ito mga kaninja, yung private port natin, ay hindi, public port pala. Ninja, balik nga tayo sa ating topic. Ang paraan kasi natin sa pag-refund or kahit sabihin nila na ang seller ay hindi na nagre-reply sa message mo, hayaan nyo yung seller, continue lang mag-return refund kasi si Lazada na ang bahala sa'yo mag-refund kasi hindi niya i-release yung pera na binayad mo kay seller. So ganyan ang tamang paraan. Ang gagawin kasi ni Lazada is i-hold na yung pera na binayad mo. Tapos kung confirm ito na scam nga or basag or mali or iba ang nilagay, i-hold ni Lazada tapos isi-send back ito. Kumbaga ilalagay niya
doon niya isesend sa Lazada wallet mo. Doon mo makukuha yung return refund mo. May iba naman yung seller na nag-feedback sa ano mo, sa message mo or sa reklamo mo. Ang gagawin nila is papalitan nila or magsisend sila ulit ng item na hindi mo na kailangan bayaran kahit shipping. May ganung seller. At saka pagkatapos mo mag-return refund kasi mga kaninja, is may ibang seller na ipapasend nila yung item. Wala kang babayaran din yun sa pagpapasend, pabalik doon sa kanila. May iba naman, hindi na nila kinukuha yung item. Kasi kung ang gagawin natin, kailangan natin ibalik ang item sa rider. Tapos hindi ka magbayad, tapos nabuksan mo na. Hindi kasi madali. Ang sasabihin kasi ng iba, ibalot lang ulit. Halimbawa, na-success na ni rider. Tapos ibalik mo, tapos hindi ka magbayad. Automatic pong ang rider ang magtatapal sa parcel na ito. Automatic pong babayaran ni rider. Kasi ang sasabihin nyo lang kasi, ibalot niya ulit tapos ibalik doon sa seller. Kung sino man ang nag-scam, hindi po tama ang ganun. Kasi ang rider po or ang Ninja Van, kung ano pang courier dyan, ay may sinusunod ding mga rules. Yun ang hindi nyo naintindihan. Alam namin na may tama din kayo, pero hindi nyo alam kung ano ang sinusunod namin na rules dito bilang rider. May iba kasi pinaliwanagan namin or pinagsabihan namin na ganun kasi po na-success na tapos kailangan mo pong bayaran. Huwag po kayo mag-alala dahil maka-refund naman kayo kasi nag-video kayo. So yung iba hindi makaintindi kung anong ibig sabihin ng rider. Yun kasi ang tamang paraan na para makuha mo yung pera mo ulit. Hindi mo agad-agad kasi hindi kayo nag-order sa rider eh. Doon kayo nag-order sa seller. Kumbaga kami tagapag-deliver lang ng parcel. Hen, shoutout nga pala kay Naturel Rilano, kay Playf Gamers, kay Carlos Martos, at sa lahat ng mga sumusunod. So yun, hanggang dito na lang muna tayo mga kaninja. At maraming salamat sa sumubaybay at sa sumuporta sa ating channel. Naway magpatuloy kayo sa pagsuporta sa channel na to. And kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe my YouTube channel and pahit na rin yung notification bell para mas updated ka kapag may bago akong video i-upload. And pahit pa-like na rin, pa-share, comment kung may gusto kayong sabihin, agad natin yang sasagutin.